beloved Boss Mike Cervera. Babaligtad daw. Yan ang Mga kababayan, pakinggan nyo ho si Banat Bay, mga kababayan. Ako naiintindihan ko naman ito, yan ang pinagkakakitaan niya eh. Yung magsinungaling at magbalita ng mali. Wala tayong magagawa. Hanap buhay niya yan eh. Diba? Hanap buhay, sabi niya. Grabe ka naman, 2 times ko pinanood interview mo. Walang boring moments. Tawa to the highest level. Sabi ko, di ba? Ano ba sabi ko sa inyo? Hindi ko kayo bibiguin. Sayang naman yung panonood nyo sa akin. Sayang naman yung pag-subscribe nyo sa akin. Sayang naman yung pag-member ni Alicia Duran at saka ni Merly Castor. Kita nyo, mga nag-member sila, tapos bibiguin ko kayo. Di ba? Ang daladala ko doon, kayo. Representative nyo lang ako sa interview sa Channel 5, mga kababayan. Kung ikukumpara niya naman ako sa interview nito, nung sila nila Attorney Claire Castro, di ba? Mukhang tanga ito. Di sino ang napapahiya nun? Di yung mga taga-panood niya, yung mga nagtitiwala sa kanya, yung mga kasama-kasama, di ba, Aichang? Kayo ho ang nirepresent ko doon. Hindi ko po kayo binigo. Sana. O kayo na makakapag sabi niyan na hindi ko kayo binigo. Hindi katulad ni Libayan. Siyempre, kapag nakipag-debate yan, ang daladala niya rin yung kanyang mga supporters, yung kanyang mga subscribers, followers, at mga naniniwala sa kanya. Ganon din yun eh. Di ba? Pumunta ron. Nakipag-debate, ayun, talo. Sino nakakahiya? Di kayo na mga naniniwala sa kanya, putang ina, yung pinaniniwalaan nyo, mas bobo pa sa inyo. Tama, mali. Pero tayo mga kababayan, hindi ganun. Bakit? Itinayo ko kayo. Ipinaglaban ko kayo ron. Na tama yung inyong pagsubaybay sa akin, yung inyong panonood sa akin, yung inyong pag-member sa channel na ito, tama, hindi ko kayo binigo. Diba? Ayos, diba mga kababayan? Ayos! Ito na mga kababayan. Taga Switzerland mga kababayan si Marilyn Merly Castor. Thank you po. Ito, pakinggan natin. Tignan nyo to mga kababayan. Senator Villanueva, babaligtad daw. Yan ang naririnig natin sa palipaligid di ba? At nababasa din natin yan sa social media at babaligtad ka daw dahil pinipressure ka at kakasuhan katulad ni Jinggoy. Ito lang kwento lang ako ng bahagya sa inyo. Alam nyo na si Pangulong Duterte nasa Hong Kong noon bago siya makulong, bago siya. Ayan na mga kababayan, nagkwento na naman ng kasinungalingan to. Ganito naman kasi talagang trabaho ni Banat Bay, magsinungaling. Ito na, ikikwento na yung nangyari daw sa Digong. Itatama ko lang. At alam ko na alam nyo to. Alam natin munting tinig ang kwento. Pero dahil nga si Banat Bay, manliligaw, itatama natin para kahit papano mabawasan ng 2 yung 1,000 mga DDS na tanga. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo. Dukutin at kidnapin ng gobyernong ito. Nandun kami noon na dressing room o yung pinaka-holding area. Marami na nagsasabi sa kanya na Mr. President, pag uwi mo sa Pilipinas, dadaling ka ng diretso sa dahi. Alam mo, si Pangulong Duterte, ang simple lang ang sagot niya. Ginawa ko ang trabaho ko para sa Pilipinas at handa akong panagutan ng lahat ng bagay. Kung iisipin mo ng mabuti, 6 na taon na ikaw ang pinakamakapangyarihan. Ito mga kababayan, isipin nyo maigi. Sabi niya, na hindi daw siya natatakot, parang ganon, na handa daw niyang harapin kahit ano yan. Dahil marami daw nagsasabi na pwede ka nang arestuhin. Pero hindi naman kasi ganon ang nangyari. Una, meron sa kapamilya niya ang nagsabi na wala naman talagang warrant dahil si Digong ay humihingi na ng asylum sa China noon. Tama mali? Humihingi na si Digong ng asylum sa China. Ang nangyari, hindi binigyan si Digong. Hindi binigyan ng China ng asylum para manatili si Digong sa China. Kita nyo? Ngayon, binabaliktad niya. Na ang sinasabi niya, hindi daw natatakot sino? Si Digong na mahuli.
Eh kung hindi pala natatakot Banat Bay, bakit umabot pa ng 13, 13 oras bago napasakay? Bakit dumaan pa ang tensyon na napakahaba? Handa akong panagutan, sabing ganon. Di ba ayaw niya nga sumama? Di ba? Nandoon kaliwat kanan, abogado niya. Di ba? Ayaw sumama ni Digong. Hanggang namukpok na nga lang yung nanay ni Kitty, di ba? Sino? Si Hanilet, namukpok ng sundalo. Ayun, nagkabukol. Bakit? Eh kasi nga, ayaw talaga sumama ni Digong. Takot si Digong. Huwag niyo nang ipilit na si Digong ay matapang at kayang humarap. Ito pang isang katwiran na makakapagpamulat sa mga bobong DDS. Kung talagang matapang si Digong, eh bakit hindi makaharap sa inyo sa ICC? Sige nga, matagal ng panahon, 1 taon nang mahigit, hindi pa rin nagpapakita. Bakit? Kasi takot. Takot na takot si Digong. Di ba mga kababayan, sipin nyo yan. Pakinggan natin. Pilipinas. At during that time, ikaw ang pinakamataas na trust rating, approval rating sa lahat ng mga naging presidente. Pwede ka nang pwede ka nang mag-retire. Kung gugustuhin ni Pangulong Duterte, pwede siya magtago sa China, kaibigan niya ang China, di ba? Pero kita nyo? Sabi niya, kung gustuhin daw niya na magtago sa China dahil kaibigan daw niya ang China, inamin niya na talagang etong mga kampo ni Duterte pro-China. Nakuha niyo mga kababayan? Dahil nga dito mga kababayan, saan? Sa pronouncement o sinasabi ni Banat Bay na kaibigan daw ni Digong ang China, yun na yung pag-amin na pro-China talaga sila. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit si Marcoleta na ganun ang muka ay pro-China. Bakit itong sila Bongo, sila Bato, basta lahat yan, Robin Padilla, Cayetano Pia, lahat yan, pro-China. Bakit? Kasi nga pro-China yung amo nila. Ang tanong, bakit daw kung pwede naman daw na magtago sa China si Digong? Ang tanong, pinayagan ba ng China? Kinupkup ba ng China? Ginrant ba yung request ni Digong? Hindi ginrant. Kaya nga pumunta na ng Hong Kong Yung pagpunta niya ng Hong Kong, yun na po yung hakbang para sumibat. Dahil isang kembot mo na lang, nasa China ka na. Pag nasa Hong Kong ka mga kababayan, kekembot ka na lang, isang sasakyan lang, nandudong ka na sa China. Ano nangyari? Andali lang may tumatawag. Hello? Kay Anching na lang ha. Naka-live lang ako. Okay. Di ba? Yan mga kababayan. Bakit hindi pinagbigyan si Digong? Bakit pagbibigyan yan wala naman ng pakinabang? Kaya ganito manlil lang yung mga yan. Ngayon, binabanatan nila si Villanueva ngayon. Di ba? Binabanatan nila si Villanueva ngayon kasi mukha talagang babaliktad na si Villanueva. Aray ko mga kababayan. So, panay ang banat nila lahat kay Villanueva ngayon. bakit hindi niya ginawa? At talagang umuwi pa siya, bumalik pa siya. Kasi nga po, handa siyang... Bakit hindi niya ginawa, Banat Bay? Hindi siya pinagbigyan. Kinansel. Sabi ng China, bakit? Anong pakinabang pa natin sa matandang yan? Di ba? Ano pang pakinabang natin sa matandang yan? Wala na! Kayo, sige nga tanungin ko kayo. Matapos ang pagiging presidente ni Digong, ano pa ang pakinabang ng China kay Duterte nun? Ngayon, wala na. Wala nang pakinabang. Di ba? Ay, bakit ka pa namin kukupkupin? Magiging problema ka lang namin dito. Tapos. kulong at mamatay para sa bayan. Kakaiba yung Pangulo na yun. One of a kind na politician. Nakakalungkot lang. Kasi itong... Ang ina
na talaga. Hirap na hirap sila Banat Bay na talagang i-build up pa si Digong ano. Wala na. Wala na nga paki yung mga Pilipino kay Digong eh. Di ba? Wala na hong may paki kay Digong. Maniwala kayo sa akin. Sila na lang yung nag-boost para yung mga supporters nilang mangilan-ngilan na lang, ayun, magbaliw-baliwan. Suotan na naman nila ng jacket. Dapat ngayon, summer, ano? Malamig pala ngayon doon, ano? Kung dito lang yan, kung summer, baka pinagsuot nila ng swimming trunk. Mainit di ba? Baka pinagsuot nila ng swimming trunk. At, syempre, susubuan na naman nila ng pagkain, katabi na naman nila yung karton sa pagtulog. Utangin ng kabuangan. Di ba? Yan, mga kababayan, alam nyo na. Mga kababayan, magbigay lang ho tayo ng mga ilang mga kuha ng video po sa nangyari hong earthquake. Opo, Magnitude 8 earthquake tumama sa Jensen sa Davao Region, mga kababayan, tignan nyo ho. Tignan nyo mga kababayan. Ako, nakakalunos po ito. Kalunos-lunos, mga kababayan, Ayan, mga kababayan, Yan, Tignan nyo mga kababayan ito, Ito ho yung kaganapan kanina po, habang sinalanta po sila ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, sa Davao Region. Grabe, ayan na! Sis! Grabe, no? Ayan na. Nadaganan na ho yung mga tao. Nadaganan yung mga tao. Lingkod lang! Ayan na. Nako po. Lingkod lang! May nadaganan ng ani. May nadaganan na. Grabe, no? Lingkod lang! Yung mga bata, kawawa. Lingkod lang! Kawawa yung Grabe, no? Ayan, no? Lingkod lang! Grabe, no? Yung mga bata, umiiyak na ho. Grabe, Di ba? Eto, mas matindi, mga kababayan. Mas matindi to. Eto, ayan. Ayan, Ay! Grabe, Grabe, no, mga kababayan, ano? Ayan, Diyos ko. Nagiba-giba na, mga kababayan, ang mga, mga building. Ayan, yung Jollibee, Nako, Diyos ko po, si Jollibee nadaganan. Ayan, Lakas! Grabe, no? Na yung tao dito! Laka. Laka. Grabe, no, mga kababayan, ano? Ang lakas ng lindol sa kanila, Malakas, mga kababayan. Eto pa, eto, Nahugno na dyan ang Yung school, mga kababayan, nakita nyo? Bumengkong na ho, lumundo na ng ganyan, lumundo na ho ng ganyan. Yung pong eskwelahan, ito nga, Matanaw National High School, mga kababayan, building, Lord! Ayan, Nahugno Grabe, na no? ang building, Lord! Lord! Lord, nahugno ang building! Ng building, Don't panic! Don't panic! Wala ka, Lord. Nag-uyog pa dun gihapon. Nauyog pa. Diba? Ayan, mga kababayan ko. Kita nyo? Ganun ho ang kalunos-lunos na mga nangyayari ngayon dyan sa Mindanao, mga kababayan. Ito pa. Ayan, Laka. Ayan, Ayan, tingnan nyo yung building. Ay! Ang laka. Grabe, kitang-kita, kitang-kita. Hoy! Grabe. Grabe.
Tingnan nyo mga kababayan na slow motion natin ha. Tingnan nyo mga kababayan ay slow motion. Lakihan natin. Grabe Ayan yung building ay! Laka yawa. Yawa kaayo ba? Nako. Hoy! Grabe. Atras! Grabe. Kawawa naman. Shit, natumba. Natumba ang bahay. Ang building. Hoy, check yung mga kauban. Hoy, check yung kauban sa isa. Grabe grabe. I-check ba, hoy? I-check ma'am, kita kauban mo, Bert. Timani, Bert. Hoy, taga-Jollibee. Hala ka, may mga nadaganan yata sa loob. Mukhang may mga nadaganan sa loob mga kababayan. Naku, Diyos ko po, wag naman sana. Tanawa, taga-Jollibee. Isa-isa. Hoy, ma'am. Ma'am, Lakta. dati sa itong anong ta, kay naig mga kahoy, ma'am mo, bata, ma'am. Halilay. Hala ka. Dari mo. Tanaw mo sa pusli, mama. Wala na. Grabe, no? Grabe. Oh, shit. Grabe, bay. Grabe, bay. Tumba, gid tumba. Tumba. Ngayon, mga kababayan, marami pa ho ang mga hindi pa natin napapanood at marami pa hong mga syempre nalagay sa alanganin. Ano po? Panalangin. Ano po? Manalangin tayo na sana maging ligtas at sana mahinto na ho yung mga nangyayari na paglindol-lindol ho dyan sa Mindanao. Sabi ko nga ho, matagal na ho na nangyayari yan eh. Mula po nung pinagtatanggol nila, itong mga Duterte, dyan na ho nag-umpisa eh. Ang dami na hong sakuna, baha, sunog, at lindol. Mga kababayan, binengbang po sila ng tatlong yan eh. Baha, sunog, at lindol. Kita nyo? Ano ho ang ibig sabihin yan? Mukhang may mali sa pagtatanggol ninyo sa mga Duterte. Mukhang mali yung pagtatanggol ninyo. Ang Diyos na kanyang minomura-mura ang nagpaparamdam na. Isang matindi na hong senyales yan. Kayo ho ang bahala. Kayo naman yan, di ba? Pero sana, baka. Baka naman mabago pa ang sitwasyon. Mag-ingat po tayo lagi. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating talakayan ngayong umaga. Ako po muli ang inyong lingkod, wala nang iba, Mike Cervera po. Laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.